Welcome back to our channel. Today ang pag-uusapan natin ay bakit ba ang daming nagbebenta ng SXR 155. Sa totoo lang, number one point or number one dahilan is hindi totoo na ganon or kaso lahat ng klase ng motor sa global market, madami talagang nagbebenta. Tanggapin natin from sports bike na 155cc, scooter, pati sa mga big bikes, adventure bike, lahat, madami na even below 200 or 2,000 or 2K odometer lang yung mga motor binibenta na sa kadahilanan na ang pagmumotor kasi is evolution talaga yan ng mga riders. Siyempre, iba-iba yung gusto at capacity na mag-adapt tayo sa riding style nung binili natin ng motor. And once magamay natin or makasanayan natin yung motor na yon, sigurado mag-upgrade tayo kasi gusto na naman natin ng iba or gusto na naman natin ng ibang design ng motor or mas malakas. Plus sa sobrang likot at hilig natin sa motor, for sure, tulad ko kayo na gusto din matry lahat or hanggat papayagan ng pagkakataon, di ba? Number 2, syempre, di mawawala yung mga buy and sell or yung mga nagbi-business. Yes, ginagamit nila tayo, pero nasa iyo naman kasi as a owner if papayag ka dun sa tawad or yung price nila or price offer. Ako, aaminin ko, ilang beses na ako nagbenta ng mga kotse or yung mga auto ko or motor sa buy and sell kasi on hand din cash nila ready na sila kasi nagbi-business nga sila. Alam nila agad na good deal yung motor mo or yung kotse mo. Kasi usually first owner ako or alaga kasi. So, chinecheck naman nila yan. Alam naman nila yung ginagawa nila. Wala naman masama dun. Yun lang if medyo nagpapadala ka or nabibigla ka nila or as a seller or buyer sa emotion mo, yun na, nabibigla ka nila. At di makapag-antay, talagang babaratin ka niyan. Kaya parang ang baba ng price ng mga motor natin. So, number 3 and last point ng vlog natin for today is katuloy ito ng number 2. Katuloy ito ng number 2. Bakit ang baba ng resale value? Yan yung laging concern ng mga seller or ng mga talagang owner ng motor, yung mga hindi nagbi-business. Hindi yun dahil sira yung motor mo or may tinatago kang defect or kung ano man. Ang dahilan or bakit ang bilis ng upgrades ng mga tao sa dami ng modelo na lumalabas every year, sa dami ng classification ng mga motor, yung mga may version 1, version 2, version 3, may R model pa. Ang katotohanan is ang taas ng supply, so ang dami-daming motor, konti ang demand. Parang ang dami natin mga nagmumotor pero konti ang demand, kaya parang ang baba ng resale value kasi napakadami ng motor. Last but not the least is dagdag pa natin yung mga bumibili ng motor tas wala pang 1K yung odometer. Siguro dahil may kaya yan. So pag parang trinay lang nila tas benta agad, palit agad. Sana nakatulong tong input natin kung bakit mababa yung resale value ng mga motor. So don't forget to subscribe. Thank you.